Kagabi, nag-request yung mga anak ko na yung lulutuin ko daw na ulam namin ngayong hapunan ay tortang talong. Kaya yung ginawa ko, nagkuha kaagad ako ng 6 na pirasong talong at inihaw ko na kaagad. At habang nag-iihaw ako, nagbatil naman ako ng 1 pirasong itlog. Pagkatapos nung naihaw ko na ngayong talong at nabalatan ko na, ayan, sinawsaw ko na kaagad sa binatil ko na itlog at naglagay na rin ako ng crispy fry para naman maglasang fried chicken etong tortang talong. O diba, san ka pa, Charis? Nung malagyan ko na nga lahat ng itlog at saka crispy fry, etong mga inihaw ko na talong, nagpainit kaagad ako ng mantika sa kawali. Pagkatapos, nung mainit na nga yung mantika guys, ayan, nilagay ko na kaagad etong talong. At yung paglagay ko ng talong, tag 2 peraso kasi nga hindi magkasya sa kawali kapag itatatlo ko kasi nga maliit lang yung kawali. Pagkatapos, nakatatlong batch na ko sa pagluto niyan kasi nga 6 na peraso yung niluto ko na talong at tag-iisa nga kami. Gustong gusto ko sana maglagay ng kamatis at saka sibuyas, kaso nga lang ayaw na ayaw talaga ng mga anak ko sa tortang talong kapag merong kamatis at saka sibuyas. Kaya yung ginawa ko, hindi ko na lang nilagyan para naman makakain ng maayos itong mga anak ko. At pagkatapos na nga guys, nung naluto ko na nga kaagad etong niluto ko na ulam, tusan ko naman etong mga anak ko na maglagay na sila ng plato sa lamesa at maglagay na rin ng kanin. Dahil nga guys, nagugutom na daw sila at hindi na lang nila hihintayin yung papa nila na makauwi kasi nga nagugutom na daw sila. Mauna na daw silang kumain kaya ayan guys yung ginawa ko nung nakaluto na ako. Ayan, pinakain ko na kaagad sila at ako na lang yung antay sa papa nila at ako na lang yung sasabay sa pagkain ng papa nila kasi nga nagugutom na talaga sila. At fast forward, kinabukasan naman guys, nagluto lang ako ng 1 pirasong beef loaf. Pagkatapos, nung naluto ko na yung beef loaf, nagprito na rin ako ng isda at eto na lang yung ipapabaon ko sa asawa ko na ulam niya. Habang nagpiprito ako, ginising ko naman etong mga anak ko para makaligo kaagad sila at para pag matapos na ako magluto, ay makakain kaagad sila. At etong ganap na to guys, nung Webes pa to at ngayon ko lang siya nalagyan ng voice over at na-post. Kaya yan guys, habang binabaliktad ko yung isda at pagkatapos nung nabaliktad ko na nga, ayan, kinuha ko naman etong baonan ng asawa ko ng kanin niya at baka makalimutan ko pang malagyan ng baon. At ayan na guys, nung nakuha ko na nga, nilagyan ko naman ng kanin. Sunod ko naman ginawa guys, nung nalagyan ko na nga ng kanin, lagyan ko na rin siya ng ulam niya. At yung nilagay ko lang 3 pirasong isda at 1 slice ng beef loaf yung nilagay ko. At pagkatapos nung nalagyan ko na nga siya guys ng baon niya, ay nagkuha naman ako ng mga plato para makahanda na ako sa lamesa para pag matapos maligo itong mga anak ko ay makakain kaagad sila. Ganyan talaga yung mga nanay guys. Sobrang kapag umaga guys, talaga yung ginagawa ko, dinodoble-doble ko talaga yung kilos ko para mabilis lang ako matapos kasi alam nyo naman, yung asawa ko maaga talagang papasok sa trabaho yan at ayaw na ayaw talaga niyang malate siya sa trabaho niya. Nung nakalagay na ako ng kanin sa lamesa, pinakain ko naman etong mga anak ko at pagkatapos naluto na rin yung piniprito ko na isda. Kaya ayan, kinuha ko na kaagad sa kawali at pinatay ko na kaagad yung apoy pati na yung tangke. Ayan na nga guys, pagkatapos nilagay ko na kaagad etong piniprito ko na isda. Kasi medyo marami kasi yung piniprito ko na isda guys kasi hanggang tanghalian na yan para hindi ako magluto mamaya ng ulam nila pang tanghalian. Nung natapos na nga ako magluto, pinakain ko naman etong mga anak ko at pagkatapos yung sunod ko naman ginawa, pinaliguan ko na si Cheryl at tignan nyo naman guys, kami na lang dalawa ni Cheryl lang natira sa lamesa dahil nga pinaliguan ko pa kasi si Cheryl kaya hindi kami nakasabay sa pagkain nila. Kaya kami na lang dalawa yung naiwan sa lamesa. At pagkatapos na nga guys, nung napakain ko na sila at nakabihis na nga kami, ayan, hinatid ko naman sila sa school nila at naglalakad lang kami. At yung papa at kuya naman niya ay kanina pang nakaalis. Medyo napaga nga kami pagdating sa school nila guys dahil nga wala pa yung teacher ni Cheryl at sarado pa yung pintuan sa room nila. Kaya ayan, nagantay na muna kami dito sa labas at hindi naman nagtagal, dumating na rin yung teacher ni Cheryl kaya umuwi kaagad ako sa bahay. At pag uwi ko nga sa bahay, ang una kong ginawa ay naghugas na muna ako ng plato, baka mawala naman yung agos ng tubig dito. At pagkatapos, ayan, dito naman ako nagwalis-walis konti, nagligpit lang ako ng kaunti guys. Ayan, sa may hagdanan naman, marami na kasi ako nakita ng mga likabok kaya ayan, winalisan ko na rin pababa. Nagtaka nga ako guys, kahit araw-araw naman ako nagwawalis dito sa bahay namin, napakadumi pa rin at napakakala talaga. Kaya minsan, tinatamad talaga ako maglinis dito sa bahay. Kaya minsan, kapag makalat yung bahay namin at tinatamad ako, ay hinahiyaan ko na lang talaga. Tulad nito, naglilinis ako ngayon, pero pagdating ng mga anak ko mamayang tanghali, ay makalat na naman tong bahay at madumi na naman to. Kaya, mas lalo tuloy dumami itong mga puti ko na buhok. Kaya nung natapos na nga ako maglinis guys, yung ginawa ko naman ay nagsisalpon na muna ako kasi nga wala pa namang oras sa pagsusundo ko sa aking mga anak. Kaya ayan lang muna guys. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.